Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwan na Kalibanda na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mga nais mamuno ay maging mabuting lingkod at dapat magpakababa. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa mabuting balita o pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 20, talatang 27 hanggang 20. Ito po ang mensahe. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 9, talatang 35. Ito po ang mensahe. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino bang magnanais maging una ay dapat maging uli sa lahat at maglingkod ng lahat. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9. Ito po ang mensahe. Magitunay ang inyong pag-ibig, kasaklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Ipagpatuloy po natin sa taga-Roma, Kabanata 14, talatang 11. Ito po ang mensahe. Kaya pagsikapan natin gawin ang mga bagay na pagdudulot ng kapayapaan at ang pagpapatibay sa isa't isa. Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1 at talatang 4. Ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang pamahalang biiran ay itinatag ng Diyos. Sila ay mga lingkod ng Diyos. Sigubuti mo, ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila ay talagang may kapangyarihan magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Pagpatuloy po natin sa 2 Corinto, Kabanata 9, talatang 8, talatang 9. Ito po ang mensahe. Kaya ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinabi ng kasulatan, siya ay namigmod sa mga tupa, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talatang 1. Ito po ang mensahe. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Nagpakatatag na kayo at huwag ng panibing pangmuli. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng buting balita dito sa The Bible Evangelization o sa ating pag-iebanghelyo. Ngayon po ay pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, ngayon din ang banal na Santa Maria. At muli po, maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at banal na Espiritu Santo, ngayon din sa banal na Santa. At ngayon naman po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito sa tema na ang mga nais mamuno ay maging mabuting lingkod at dapat magpakababa. Nais pong maipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos, lalong-lalo na doon sa mga tao nais mamuno. Kung kayo ay may perspective na nais mamuno, at kung kayo ay namumuno sa pamahalaan, dapat ninyong alalahanin ito na gabay ng ating banal na Panginoon Diyos na kung kayo gustong mamuno o kayo nasa pamunuan, dapat kayo ay maging mabuting lingkod sa inyong pamumuno. Bilang leader, dapat kayo ay maglingkod o maglilingkod kayo ng inyong pinaglilingkuran. Kayo ay hindi kayo nauna, kayo ay maghuli at maging lingkod. So yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos na perspektiba o nais ng Panginoon Diyos na ugali ng isang namumuno. Kayo ay maging lingkod kung nais nyo maging pinuno. Halimbawa sa pamahalaan, simbahan o saan mang pamumuno. Yung pamahalaan na kung gusto nyo mamuno roon, yung pamahalaan na ginawa para paglingkuran ng Diyos, paglingkuran ng sambayanan. Kaya kung hindi nyo kaya maglingkod, kayo ay hindi po pwede maging pinuno sapagkat yung pamahalaan na ginawa para maglingkod.
Kaya kung nais nyo maging pinuno, maging mahusay kayo, kayo maglilingkod ng maging tagapaglingkod. At yan ang darating nyo sa pamalaan na kayo ay mga lingkod ng sambayanan, lingkod ng mga tao at lingkod kayo. So kayo ay hindi boss kapag kayo ay namuno. Kaya kung nais nyo mamuno, maglilingkod kayo. Ang dapat nyo tandaan. At kung nais nyo maglingkod, kayo maging magpakababa kayo. Kayo dapat ay magkaroon kayo ng simplicity. Hindi dapat kayo mayabang, mataas, pabosing sa paglilingkod ninyo. Lalo na sa mataas kayong posisyon. Dapat mababang loob kayo at kayo ay tagapaglingkod. Kagaya ng Panginoon Kristo, sa kanyang pamamahala, bilang itinalaga ng Panginoon Diyos, siya ay naglingkod sa mga tao, pinaglingkuran niya yung mga tao para tayo ay magpailalim sa kanyang paghahari at paghahari ng Panginoon Diyos. Tayo ay kanyang pinagkaisa at pinaglingkuran. Nagpakababa ang Panginoon sa Kristo bilang Diyos at bilang anak ng Diyos. Kaya ganun ang dapat na maging ehemplo ng ating mga nasa gobyerno. At dapat kung kayo maglilingkod ay maging tunay ang inyong pag-ibig o inyong pagmamalasakit o maging tunay na kayo tagapaglingkod sapagkat para pagmalasakitan nyo yung inyong mga nasasakupan o yung sambayanan at kinakailangan matuwid kayo. Kinakailangan ay kasuklaman nyo yung masama at maging matuwid kayo sa inyong paglilingkod sapagkat kung kayo mamumuno, maginid dapat pinag-iiral nyo mabuti, matuwid, yan, naayon sa Panginoon Diyos. At nagpapairal kayo ng kapayapaan at pinagbubuklod nyo yung bawat isa. Nagpapairal kayo ng kapayapaan at pagbubuklod sa bawat isa. Ganyan dapat ang paglilingkod na ginagawa nyo para umiral yung kaayusan at ang mga tao ay magtamasa ng mabuting pangunguna at mag-aanak ng buhay. At bilang mga pinuno ng sambayanan o ang inyong tandaan na ang pamahalang yan ay itinatag ng Diyos. Ginawa niya yan para makatuwang niya upang pamahalaanan ng mga tao. At sa pamamagitan ng authority na ibinigay sa kanila. So ibinigay kayo ng authority para magparusa, para mamahala. Ngayon, yung authority na yan na para magparusa, huwag nyo aabusuhin niya. Kayo ay lingkod ng Diyos para magpairal ng mabuti sapagkat at maglingkod ng buong puso. So yan ang inyong pahihiralin sa inyong paglilingkod. At lalong-lalo na, halimbawa, kung sa pamunuan kayo ay namumuno bilang mga kongresista, bilang mga senador, kayo ay malaking kaagapay sa pagpapairal ng pamamarusa sapagkat gumagawa kayo ng batas para diyan. So maging paint kayo sa paggawa ng mga batas na yan at lalong-lalo na sa special ninyong mga authority, paano kayo magpapataw ng parusa. Diba? At kung paano kayo paano ninyo iniimbestiga ng mga tao para maparusahan ito sa kanilang tahanan. At hindi kayo dapat nakapusigaan. Dapat ay kayo maging mabuting lingkod ng pamahalaan sapagkat napakamasela ng inyong ang inyong desisyon, hindi bilang basta lingkod lamang na kayo ay tutulong, kundi bilang magpaparusa din. Kayo ay sinugo niya para diyan, kaya maging mahusay kayo at mababang loob, mabuti at minamahal niyo ang kapwa-tao niyo. Kaya, at hindi lamang yan, dapat kayo ay, ang paglilingkod nyo, kayo ay yung perspektiba sa puso nyo, kayo ay matulungin. Dapat yung naglilingkod matulungin sa kapwa-tao. Para yung trabaho ng gobyerno na ito ay maglingkod, ito ay tumulong sa kapwa, mag-provide ito ng kaunlaran, mag-provide ito ng pangangailangan ng mga tao, ay kayo ay maging mahusay na lingkod sa mga tao. So kayo nakatutulong ng lubos sa sangkatauhan. So dapat maging ganun kayo sa inyong paglilingkod sapagkat kung hindi kayo marunong tumulong, hindi nyo may paglilingkod na mabuti ang ama ng bayan o ang pamahalaan ay hindi nyo magagawang may paglingkod ng lubos kung kayo ay hindi matulungin. Kaya dapat ganyan ang nasa sa puso ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Kayo ay may pusong matulungin, may puso kayo na mapagbigay upang yung punto ng pamahalaan ay itulong ninyo, yung authority ng pamahalaan ay gamitin
ninyo para makatulong kayo at makapag-provide kayo sa pamilya sa iba't ibang servisyon ito mula doon sa karapatan niya. Na gusto rin ng ating mananakong demonyo at isa lahat yung pagpalaya ng Panginoon sa Kristo sa atin mula sa kamay ng mga demonyo at pagkakasala ay patuloy nating alagaan at ipagpatuloy natin ito na tayo ay hindi na muling malagyan ng pagkakasala sa magitan ng pagpapahiran ng mabuti ng pamahalaan laban sa kasamaan. Yan ang gawin ng ating pamahalaan. At hindi kayo magpakasama diyan sa loob ng pamahalaan at maging gobyerno ng mga demonyo yan. Kaya dapat, o mga akusado, kaya dapat ay gamitin nyo ang, dapat ay alalahanin nyo na ang Panginoon sa Kristo, ang pagpapalaya niya ay gamitin yung gobyerno niya upang umiral yung kabutihan. At yung masasama ay inyong mapagbago. Yan. Pangunahin, bago maparusahan o ito ay maituwid nyo sa pamamagitan ng inyong pagpaparusahan. O inyong ituwid ng pamahalaan yung mga nagkakamali. Yan. Kaya doon nyo gamitin yung pera sa atin hindi sa mapang-abusong paraan. Hindi pa, salvage nyo, hindi nyo magbabago yung salvage nyo. Kaya nga, pinarurusahan nyo siya, hindi para patayin, kundi para pagbaguhin. Yan. Kaya may kulungan, mga ganun mga bagay. So kaya kung kayo maglilingkod sa pamahalaan, ay ganun yung dapat na inyong mga isa puso at isa isip. Yan. So muli ay sana ay nagabayan na naman ang sambayan ng Pilipino, nagabayan na naman ang lahat ng mensaheng ito ng ating banal na Panginoon. So ang kanyang mensahe mula sa mabuting balita, particular itong gabay para sa mga nais mabuti. At kayo ay magabayan sa kaligtasang spiritual kung kayo ay nais makapabulong at kayo ay hindi mahikayat sa tukso kapag kayo ay nasa pamunuan. At kayo nakasusunod sa sa ating Panginoon Diyos sa kanyang kalooban. At muli sana gabayan tayo patuloy ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng The Bible ng mabuting balita ng The Bible Evangelism. Sana maging patuloy natin kakibat ang Banal na Santa Maria, kanyang kaliwanagan. Kakibat natin palagi ang Panginoon Diyos, Panginoon Kristo sa ating pagbabahagi ito na kanyang agapin natin siya sa kanyang milagro at iba't ibang mga gabay ng mga ngayon, mayroon ng bagyo na darating na sana ay bigyan tayo ng magandang panahon. Bagyo na yan ay hindi makapanalasan ng lubos upang tayo ay hindi masalanta ng lubos sa ating bansa. Doon sa Interfaith Unity, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy na tayo ay mag-unawaan ng ating mga relihiyon, ng ating paniniwala, at hindi tayo mauwi sa hindi magkakaunawaan, hidwaan, sigalutan, nauwi sa tigmaan, karahasan. Tapos, pinuunawa natin ang ating paniniwala at nagbubuklod tayo sa kapayapaan, pag-ibig, pagtutulungan at pagkakaisa. At doon naman sa Vatican Church and CBCP, patuloy yung pagbuklod ng sangkatanguhan sa mula sa bansang Pilipinas sa kanilang kalagayan sa Diyos, sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuti. At sa ating munting kainan ay patuloy na umaasa ng gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo mula sa paggabay ng banal na Santa Maria na kanyang kaliwanagan sa ating pagbubuklod ng sangkatauhan sa pagbabahagi ng mabuting balita o mula sa mabuting balita at pananampalataya sa Panginoon, Panginoon sa Kristo. Sa mga kapamala, maniwanagan kayo at inyong patuloy na mamahala kayo ng mabuti, matibay, tugunin yung karapatang pantao. Sa gayon, mamumuhay yung inyong mga nasasakupan ayon sa karapatan, may patas na justisya at naayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Sa gayon, sila ay makapanampapalataya ng lubos, makapamumuhay ng maayos ang mamayang Pilipino o ang inyong nasasakupan. At doon sa aming sa aming lokal na pamahalaan at lokal na pulisya, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria at patuloy kayong mamahala ng mabuti matuwid. Tugunin niyo yung karapatan ng pantao. At sa gayon ay mamumuhay ng ayon sa karapatan at patas ang inyong mga nasasakupan at nasa mabuting pamamahala. Kaya muli, magandang hapon sa inyo lahat.